Hello, everyone. This is Diane. And this is Leanne. Yes, and welcome to our Come Follow Me scripture study together. We are so excited to do this. Napakatagal na namin itong plinano ni Lian. Napakasaya namin na sa wakas natuloy na rin siya. At ngayon medyo kinakabahan ako, Lian. Pero hopefully, ah ikaw, kumusta ka ba? Ano nararamdaman mo ngayon? Parehas tayo, parehas. Ayan, masaya ako kasi February tayo nag-start. Eksakto yung lesson natin doon sa journey rin natin sa paggawa nito mga Come Follow Me videos sa ating mga fellow saints and friends na nanonood sa atin ngayon. Ang lesson natin for this week ay, eto siya, let's see. Teach these things freely unto your children. Yung ating January 26 to February 1 na lesson, Genesis 5 at Moses 6. Ayan. So, um, I think siguro pumili tayo ng isang scripture block that we can study together and then i-discuss natin kung ano yung mga principles and doctrines na pwede nating matutunan mula sa scripture block na to. So, etong Moses 6, Lian, saka yung Genesis 5, marami ditong ipinakita na genealogy ni from Adam hanggang sa time ni Enoch and pati pa yung pagkatapos nila. And sa Genesis version, ang description lang kasi kay Enoch doon na nawala siya. And Hmm. then, after nun, parang hindi na na-explain kung ano na yung nangyari sa kanya. Sa Moses 6, okay, let me just, um, okay, hanapin natin. Okay. Ikita mo ba yung Moses 6, Ian? Can you see my Yes. Moses? Yep. Ayan. Sige, that's good. So we are very blessed na malaman yung story ni Enoch as a prophet and how he has overcome yung mga challenges niya na naranasan niya when he was called to do the work of God. Ayan. So let's see kung ano ba yung mga nangyari sa kanya when he was 65 years old. Grabe, no? 65 years old. Um, accord, Mahaba yung span nila, di ba? Grabe noong Oo, panahon. yung 65 years old, ay na rin sa Come Follow Me manual natin. Kumbaga, ano pa lang siya, teenager pa lang siya nung lagay na yun. Kasi mga 900 years ang lifespan nila eh. So yung Gra- ganyan feeling niya, teenage, mga kabataan pa lang siya talaga. so I imagine, commercial lang, no? Comment lang dyan. Siguro, ini-imagine ko eh. Kasi sa atin, di ba, pag 60s, medyo, ano na tayo, Takip nag-iiba na yung silim na. physical natin, di ba? Tapos yung physical natin, mukha na tayong papunta na sa kabilang buhay. Pero eh, ganito, parang ang teenager age. So napaka-ano siguro nila, physically fit and healthy that time para umabot yung lifespan nila ng ganun katagal. Oo nga, I was trying to look at explanations kung bakit ganun nga yung mga lifespans nila noon. Pero walang available explanation, even the scriptures, bakit ganun kahaba. Pero yun nga, the only explanation that they have is that before the great flood sa panahon ni Noah, ganun kahaba yung mga buhay ng mga tao. Then after the flood, doon na lang nag-start yung usual or average lifespan na meron tayo ngayon sa panahon natin. Yun yung sinasabi sa manual. So, let's see kung ano yung nangyari kay Enoch at age 65 years. Ayan, sige. We'll read this siguro one verse at a time, Lian. Ano? Can you read yung 26 and then I'll do 27? Sige. And it came to pass that Enoch journeyed in the land among the people, and as he journeyed, the Spirit of God descended out of heaven and abode upon him. Yes. And then sa 27, and he heard a voice from heaven saying, Enoch, my son, prophesy unto this people, and say unto them, Repent, for thus saith the Lord, I am angry with this people, and my fierce anger is kindled
Oh, wait, Lian. Ano kaya kung Tagalog ang basahin natin? Oo, naisip ko din habang binasa ko. Ayan. Sige. Okay, Lian, pwede mo bang basahin yung verse 26? At ito ay nangyari na si Enoch ay naglakbay sa lupain sa mga tao at habang siya ay naglalakbay, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba mula sa langit at nanahan sa kanya. Ayan. At siya ay nakarinig ng isang tinig mula sa langit, nagsasabing, Enoch, aking anak, magpropesiya sa mga taong ito at sabihin sa kanila, magsisi sapagkat ganito ang wika ng Panginoon. Ako ay nagagalit sa mga taong ito at ang aking matinding galit ay nagsusumiklab laban sa kanila sapagkat ang kanilang mga puso ay nagsitigas at ang kanilang mga tainga ay bahagya ng makarinig at ang kanilang mata ay hindi makakita sa malayo. Ayan. So, ano mga thoughts mo dito, Lian? Hmm, siguro yung sa nabasa ko, habang naglalakbay siya, naramdaman niya yung Espiritu Santo, yung Holy Ghost. Um, Minsan 'di ba sa yung mga revelation or inspiration natin, pwede siyang dumating any time of the day. Mhm. Like, kahit nagta-travel ka, kahit traffic. Nagwawalis ka ng sa bahay, nagugas Ako ka ng kadalasan pinggan. sa CR, I mean like, Ah, sa CR for some reason or may something sa water, basta siguro kasi tahimik, wala yung mga anak ko. Sa CR lang yung personal moment ko. Pero yun, yung nagustuhan ko dito na kahit saan mararamdaman natin yung Espiritu Santo. At sabi dito nanahan sa kanya. So, ibig sabihin, siya, righteous siya. Kaya, nararamdaman niya kaagad at sensitive siya dun sa spirit. mhm. Yan, napakaganda. Yan, doon naman sa binasa ko, yun nga, no, dahil nga sensitive siya sa spirit, narinig niya yung gustong ipagawa sa kanya ng Panginoon. Sinasabi sa kanya ng Panginoon na tulungan niya yung mga tao na magsisi dahil hindi na natutuwa o nalulugod ang Panginoon sa mga tao dahil nagsitigasan na raw ang puso nila. And I think ang gusto iparating dito ng Panginoon ay hindi na nila siya naririnig. Kung si Enoch naririnig niya yung Panginoon, kapag gusto niyang may sabihin siya sa kanila, yung mga tao wala ng pandinig para sa Panginoon. At yung ibig sabihin siguro nung ang kanilang mga mata ay hindi na makakita sa malayo. Ang ibig sabihin siguro nun ay, ang naisip ko ay eternal perspective siguro. So, Mm. kung wala ng eternal perspective yung mga tao, ang nagiging mahalaga na lang sa kanila ay kung ano yung mga bagay dito sa mundo. Mm. O kaya siguro ang Panginoon hindi na siya nagagalak o nalulugod sa mga tao. So dito nakita dun sa verse 27, no, may ikinagagalit ang Panginoon. Sabi dito, no, matindi at kumbaga ang adjective pa dito ay nagsusumiklab. So talagang matindi ang galit ng Panginoon. O sa ibang salita siguro hindi na talaga siya nalulugod sa mga tao dahil ang kanilang mga puso ay nagsitigas. No? Siguro kung isipin natin kung matigas ang puso, siguro kahit may nakikita siguro silang mga naghihirap na sa harap nila. Siguro naisip ko na matigas ang puso yung tipong may nagdurusa na sa harap mo, wala ka pa rin pakialam. Yun yung naisip ko na kung matigas ang puso o kunyari meron na tayong mga talagang humihingi na talaga ng tawad sa atin, ng sagad-sagad na talaga yung mga efforts na pero kumbaga pinatitigas pa rin natin yung puso natin. I think ganun yung level na yun, ano? O kaya hindi na rin talaga wala na rin talagang puso para sa Panginoon. Kung si Enoch, narinig niya yung Panginoon habang naglalakbay siya, no? Hindi siya yung isang spiritual meeting or isang spiritual ordinance, 'di ba? Hindi siya yung mga ganun, ano? It's a usual journey of the day o para sa trabaho niya.
pero narinig niya yung boses ng Panginoon. Ang description naman sa mga tao, hindi na nila naririnig ang Panginoon. O bahagya na lang silang makarinig at hindi na sila makakita sa malayo. So maari, ang iniisip ko na ibig sabihin nito ay hindi makakita sa malayo. Yung kanilang eternal perspective, kumbaga nawawala na. Ang nakikita na lang nila ay yung mga bagay dito sa mundo. So kung ang pinapahalagahan na lang ay yung mga bagay sa mundo, hindi na tayo nagkakaroon ng kapareho na paningin o perspective ng Panginoon. Kaya nagagalit ang Panginoon. And I think yung galit na yun, it's not because He would like to punish the people. Sa tingin ko yung galit na yun kasi siguro tingin ko ang naisip ng Panginoon, marami akong gusto ibigay sa inyo, pero hindi matanggap eh. Hindi nila, sayang naman, hindi nila ma-receive yung fullness ng mga pagpapala ng Panginoon dahil nga hindi sila handa. Sarado yung tainga, sarado yung mga mata. Ayan. Sige. Any thoughts pa, Lian? Baka meron ka pang mga naisip dyan. Siguro yung lang sa 27 na kahit na nagagalit sa atin yung Diyos, mahal pa rin niya tayo. Kasi Mhm. nagagalit lang siya dun sa ginagawa natin, di ba? Pero yung pagmamahal niya sa atin, hindi nagbabago. Mahal pa rin niya tayo, pero nagagalit siya pag meron. Hindi Mm. sinusunod. Parang Pagtitiganan tayo yun eh. parents, di ba? Oo, tama. Hmm. So, parent ka na. Alam mo yan. O yung Kahit nagagalit, nagagalit. kahit ayaw Ako mong naman naman. magalit, magagalit ka kasi nga hindi sumusunod, pero yung pagmamahal mo nandun pa din, hindi naman siya mawawala. Oh, mas mahirap kasi pag hindi mo ikinorek, di ba? Hmm. Oo. Kaya importante rin talaga na nagre-react ang mga parents sa hindi mabubuting ginagawa ng mga anak. I think yung apathy, yung kawalang pakialam, yun mas delikado yun eh. Kaya yung mga bata dapat ma-appreciate nila pag napapansin sila ng parents nila at kinokorek sila. Dahil merong mga bata o merong mga anak, minsan hindi na sila pinapansin ng mga magulang nila, di ba? Parang hinahayaan na lang gumawa ng mali. Yung mga Mas bata madali na kasi, ikinokorek, oo. mas madali kasi na wag mo na lang stressin yung sariling parang bahala ka dyan, parang ganon. Ay, oo naman. O kaya sinawaan na ba? Sinawaan na rin sa napagod na. Ganyan. So, habang kinokorek tayo ng mga magulang natin, dapat i-appreciate din natin yan eh. Kasi nga, yun yung pagmamahal ng Panginoon para sa atin. May i-comment lang ako, Ate Daya. Mm. Naisip ko to eh. Kasi di ba syempre, young mother ako. Tapos parang, alam mo yung mga sinasabi sa mga studies ngayon na parang, dapat gentle parenting. Alam mo yun? Tapos syempre, hanggat maaari, kung di tayo sisigaw, mamamalo. Tapos parang, Mm. tapos yung background ko pa, psychology. So, pinag-aralan ko yan. Nung single ako, sabi ko, pag ako nagkaanak, hindi ako magsisisigaw, hindi ako magagalit, mga ganon. Tapos parang opposite yung nangyayari. Sabi ko, for the longest time, parang ang tingin ko sa sarili ko, I am not a good mom.